Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Narito na ho mga kapuso ating pong mga balita. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Para po sa lagay ng ating pong panahon, kaninang alas 3 nagmadaling araw, ang sentro ng bagyong Salome, ito ay nasa coastal waters ng Basco, Batanes. May lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit ho sa gitna. At may bugso ng lakas ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilos ito south-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Samantalang Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Palawan at Mindanao. Bantay Panahon. Samantala, ang lalawigan ng Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at ang Negros Island Region ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin ho sa easterlies at localized thunderstorms. Ang buong Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Hilagan-Silangan hanggang sa Ilaga na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. DepEd Palawan dumipensa sa Diamonoy Scam para sa masteral at doctorate degree program. Iginiit na ito ay isang kusang loob at hindi sa pilitan. Super Radio, Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Dumipensa ang Department of Education Palawan kaugnay sa kontrobersyal na scam na di muli patungkol sa masteral at doctorate degree program na inaalok ng Southern Philippines Academy College Incorporated. Pati sa opisyal na pakayag ng School Division ng Palawan na pirmado ni General Director Nicolas Capulong na siyang tumatayong School Division Superintendent na ang Division Order No. 77 Series of 2023 nilagdaan ni dating ASPS Arnaldo Ventura bilang kumatawan kay SPS LP Barrios na ito ang muna'y kusang loob lamang o voluntary basis para ipaalam lamang sa mga kuwaling DepEd at iginit na hindi muna'y bilang sa pilitan o pautusan. Sa ulat na nakarating muna sa kagawaran ay bahagi mo ng scam ang kinilalang si Dr. Forma Gonzales na Director at Tina ng External Campuses ng Espase kasama ang ilang mga school heads na dumalo sa graduation ceremony sa isang hotel sa Puerto Princesa. Binigyan din ng FDO Palawan na dahil lang usapin ito ay saklad ng higher education program kaya't ipauungbayan ng DepEd sa CHED ang pagresolba ng isyu. Pinaalalahanan naman ng mga kawali ng kagawaran na maging maingat at mabusisi at mag-enroll lamang sa mga lehitimong institusyon. Ako si John Vicer Bantacudo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Hindi na nabanggit, Super John, bakit hindi nila i-recognize yung credential ng mula sa Espase? Ginakasigurado matipid yung mga pahayag na nilabas ng Department of Education. At isa ang kanilang binigyan din na ang usapin naman nito ay ipapasa na nila sa Commission on Higher Education. Okay. Sa Maraming salamat, Super John. Maraming salamat. Balik. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan ng tamang oras sa alas 5:50 na ho ng umaga. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa
Samantala, Department of Education magpapatupad ng wellness break para sa mga guro at mag-aaral ngayon pong huling linggo ng buwan ng Oktubre. Super Radio Local News. Sabihin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Mayroon pong detalye ng balita. Pasok! Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng mid-year wellness break para sa mga guro at mga mag-aaral mula Oktubre 27 hanggang 30, 2025. Hinikayat ang mga paaralan na bigyan ng oras para makapagpahinga ang mga guro at isagawa ang mga in-service training o INSET pagkatapos ng break. Samantala, bibigyan ng kalayaan ang mga paaralan na ayusin ang kanilang schedule sa koordinasyon ng kanilang schools division offices at regional offices. Pinaalalahanan ng DepEd ang mga paaralan at division na dapat pa rin isagawa ang in-service training at iba pang mga programa para sa professional na pag-unlad ng mga guro sa 5 petsyang kanilang pipiliin sa natitirang mga araw ng school year 2025-2026. Magbabalik ang klase sa Nobyembre 3, 2025 matapos ang pagunita ng All Saints Day at All Souls Day. Ayon sa DepEd, layunin ang desisyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga guro at mag-aaral na makapag-recover matapos ang mga nagdaang kalamidad at pagtaas ang kaso ng trangkaso. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Alas 5:52 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, Provincial School Board, puspusan yung pong paghahanda sa naralapit na palarong panlalawigan 2025. Super Radio Local News. Sabihin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanix. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Puspuso na nga ang isinasagawa ng Provincial School Board para sa paghahanda sa Palarong Panlalawigan 2025 na gaganapin sa bayan ng Bataran sa Palawan. Itong October 21, 2025 ay nagsagawa ng Provincial School Board meeting ang naturang samahan kung saan pinangunahan ito ni Governor Amy Roa Alvarez kung saan tiniyak na magiging maayos at masayang pagdaraos sa nasabing palaro. Ibinahagi rin ng Department of Education Palawan ang mga update kaugnay na isasagawang paghahanda sa host municipality, kabilang ang pagsasaayos sa mga sports facilities upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga batang atleta. Kabilang sa natalakay ang maagang pagbibigay na insentibo at parangal sa mga magwawaging manlalaro. Gayun din ang repair at rehabilitation sa mga silid-aralan na nakapaloob sa Master's Development Plan para sa tamang budget allocation. Ang Palarong Panlalawigan ay taunang programa ng DepEd, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ang pamahalang panlalawigan ng Palawan na layong linangin ang talento at disiplina ng mga kabataang Palawenyo sa larangan ng palakasan. Kamakailan nagkaloob ang provincial government ng 9 million pesos na financial assistance sa lokal na pamahalaan ng Bataraza bilang suporta sa naturang palaro, pati na rin ang karagdagang tulong pinansyal para sa mga kalahok na munisipyo. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:54 na ho ng umaga mga kapuso. Samantala sa iba pang balita, Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa, suportado mga kapuso ang naging desisyon ni Mayor Lucilo Bayron na pagkaluban pa ng extension ang mga oil company na may lipat ang kanilang mga oil depot sa labas ng poblasyon area ng lungsod. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Suportado ng Sangguniang Panlungsod ng Port Princesa ang naging desisyon ni Mayor Lucilo Bayron na pagkaluban pa ng extension o karagdagang panahon ang mga oil company na ilipat ang kanilang mga operasyon sa labas ng poblasyon area ng lungsod. Ito ang sinasaad ng Sangguniang Draft Resolution No. 270-2025 na iniakda ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources and Waste Management and Disposal sa pangunguna ni Consul Elgin Robert Damasco. May titulo itong a resolution supporting the decision of the Honorable City Mayor Lucilo Bayron in extending the time for the oil companies to transfer their operations to their designated relocation sites. Naniniwala kasi ang chairman ng naturang komite na hindi madali para sa mga oil company ang mabilis ang paglilipat ng operasyon ng ito sa labas ng poblasyon area, lalo
at mahirap ding makakita at makabili ang available na relocation site or para sa available na relocation site. Bagamat naniniwala si Damasco na overdue na ang pananatili ng mga oil depot sa kasalukuyang kinilalagyan ng mga ito, ay nasa chief executive pa rin daw ang pagpapasya kung paalisin ang mga ito o papayagan po manatili. Matatandaan na sa naging ulat noon sa ika-17 sangguniang panlungsod ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamamagitan ni MDRRM Officer LT Bangkaya, ay marin itong iminungkahi ang pagtanggal ng mga oil depot sa kabayanan ng lungsod. Ito dahil sa panganib na maaaring itong idulot sa mga nakapaligid na kabayan na posible makapinsala sa loob ng 1 kilometrong radius. Ako, si Roddy Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:56 na ho mga kapuso ang tamang oras sa Pilipinas. Samantala, balikan ko natin ang balita mula kay Super June Vicer Bantaculo. Ito pong TESDA Palawan at Uniworld International lumagda sa kasunduan para sa inclusive skills training para sa may kapansanan. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Formal na pinagtibay ng Technical Education and Skills Development Authority Palawan Provincial Office at Uniworld International ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement na pinangunahan ni Provincial Director Gerardo Mercado para sa TESDA at Director Chul Caleb Muna para sa Uniworld International. Ang MOA ay nagtatakda ng isang kooperasyon sa pagitan ng TESDA at Uniworld International upang mapanatili at mapalakas ang mga programang nagtataguyod ng inklusibong edukasyon at paglinang sa kasanayan, partikular na sa mga taong may kapansanan sa Palawan. Sa ilalim ng kasunduang ito, nangako ang TESDA na magbibigay ng libreng pagsasanay, assessment at sertifikasyon sa mga kwalipikadong benepisyaryo alinsunod sa mga umiiral na alituntunin ng programa at programa ng scholarship at pagkakaroon ng pondo. Ang Uniworld naman ay tungkulin kinilanin at rehistro ang mga benepisyaryo, maglaan ng mga pasilidad para sa pagsasanay at subaybayan ang pag-unlad ng mga mag-aaral. Bukod dito, sisiguruhin din na magkakaroon ng kalaman sa sign language ang mga tagapagsanay ng TESDA sa lalawigan upang mas mapahusay mas mahusay na masuportahan ang mga mag-aaral may kapansanan sa pandinig, pati na rin sa pagpapadali ng oportunidad sa trabaho para sa mga magsisipagtapos ng programa. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Muli tumpakin niyo po mga orasan, 2 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala, si Bapang Balita, Tourist Rest Area sa bayan ng Brooks Point, pinasinayaan sa pangunguna ng Department of Tourism. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan, Super JB Juanich. Sa detalye ng balita, pasok! Formal na binuksan sa publiko ang bagong itinang Tourist Rest Area TRA sa bayan ng Panggubilian sa bayan ng Brooks Point, Palawan nito October 22, 2025 sa pangunguna yan ni Department of Tourism DOT Secretary Maria Cristina Garcia Frasco. Dinaluhan ang inaugurasyon ni DOT Regional 4 VOIC Director Roberto D. Alabado III, DOT Office of Special Concerns Director Glenn Albert M. Ocampo at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, Palawan sa pangunguna ni Mayor Cesario Jun Benedito kasama mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga kinatawan ng pamahalaan at iba pang tourism stakeholders. Ang pasilidad ay may information center, restroom at shower area, lactation room, pasalubong center, charging station at mga PWD-friendly amenities. Kabilang din at rainwater harvesting system. Ito ay ikalawang TRA na itinayo sa Palawan at kauna-unahan sa bahaging sur ng lalawigan. Layunin nitong mapahusay ang karanasan ng mga turista at may promote ang lokal na produktong sining at kultura ng mga Palawenyo sa pamagitan ng pasalubong center na tampok ang mga delicacies, handicraft at hand-woven products ng Brooks Point, Palawan.
ako. Si JD Wanich ng GMA, Super Radio pala.